Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Welcome po sa Araw-Araw ng Pagpapala. Ako po si Pastora Emma and I am blessed and I am excited po na makasama po kayo sa umagang pong ito sa ating pong Araw-Araw ng Pagpapala. Kung handa na po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, O God. Lord, sa araw po na ito, Panginoon, O God, for today is a new day, for this is the day that you have made, O God, for us, Lord, to continue to give you praise and honor, Panginoon, sa buhay namin. Pinapanalangin ko, Panginoon, na God, Lord, as we start this day, Lord God, ay bigyan mo kami, Panginoon, O God, ng puso, Lord God, na uhaw sa iyo, Panginoon, O God, at desire, Lord God, na marinig ang iyong tinig, O God, at salita mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, O God. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you, Lord God, that you are with us today and this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa umagang pong ito, gusto ko po i-share sa inyo the winning goals, no? Shout out sa lahat ng youth and young adults, no, na alam ko lahat kayo ay merong mga gustong marating, gustong i-goal sa buhay, especially sa ating generation Z, ang Gen Z at millennials na ngayon, nako, ang tawag natin dyan, grind and grind, no? Trabaho, aral dito, just to get that goal. And pag-usapan po natin ang goals na yan at ang title po nito ay Winning Goals. That we all know, we all know lahat tayo gusto ng goal na nananalo. Tama ba? Lahat tayo gusto ng goal na accomplished, fulfilled, na talagang nangyari talaga, 'di ba? And nakakatawa nga kasi sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na expectation versus reality. And pag hinaharap na natin yung reality, teka lang, parang hindi to Lord yung hindi to Lord yung vision ko nun Lord, parang hindi to yung ginisto ko nun So, pag-usapan po natin, no, paano nga ba magkaroon ng goal na alam natin mananalo tayo sa dulo. Amen? Sabi po sa Proverbs chapter 16, verse 3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. O alam na natin, may gagawin tayo agad sa umpisa. That as we commit our plans, as we commit our actions to the Lord, ay magtatagumpay daw tayo. So, doon lang ba ikot yon? Of course, hindi. Meron pang gustong isabihin sa atin ang Lord sa umagang ito. If you are praying, you are in your season right now that you are praying to the Lord. Lord, yung goal ko ba ay mananalo ba talaga ako dito? Paano nga ba natin malalaman o paano nga ba natin masasabi na kinocommit natin yung actions natin or kinocommit natin yung mga plano natin sa Lord? Kung gusto nyo po yan malaman, stay tuned po sa atin pong episode ngayong umaga. Importante po na sa pagsiset ng goal natin, sa pagpaplano natin, no, importante na bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, we have a discernment spirit. We have a discernment heart and mind na hindi lang to para malaman, no, kung ano ba ang para sa atin o hindi. Pero para malaman kung ano ba talaga yung kalooban ng Lord sa atin. Tandaan po natin that meron tayong dalawang desire. Is the first is yung sarili natin desire and pangalawa yung desire ng Diyos para sa atin. And we want the desire of the Lord sa buhay natin. Amen. Gusto natin yung desire ng Lord sa buhay natin dahil alam natin pag will ng Lord, smooth, perfect, good, and pleasing, right? So kasi kahit anong ipilit na gusto natin sa will natin, kahit anong pilit na gusto natin sa pinaplano natin, alam natin that it will lead to destruction, it will lead to disaster. So, alam ko lahat po ng mga nanonood sa umagang ito, gusto nyong malaman na kung ang pinapanalangin nyo ay kalooban ng Panginoon.
Una pong sa lahat, paano natin malalaman that we are committing our plans and actions to the Lord ng tama, no? To set our goal na panalo sa dulo. If you have peace, tandaan po natin yan, meron tayong peace and confirmation. Alam niyo po, alam ko lahat to, iba sa atin naririnig na to, that pag will ng Lord, may peace. Pero paano nga ba natin malalaman if that peace comes from the Lord? If you feel a sense of peace and confirmation about your plan after seeking God's guidance to prayer and meditation, it could be a sign that aligns with His will. May gagawin tayo at yun ay ang manalangin at i-meditate iyon sa Panginoon. Hindi lang natin siya, it's not just a feeling, may kapayapaan ako. No, baka naramdaman mo lang yung peace na yan kasi tumahimik ang paligid mo. But you know what? You can have that peace. No, kahit maingay ang mundo mo, pag yan ay pinanalangin mo at yan ay dinulog mo sa Panginoon. And after that, you will feel na yan talaga ay para sa'yo. Okay, malalaman mo na you set your goals, no, na mananalo pag iyan ay may confirmation ng Panginoon. Remember, the confirmation comes from the Lord, not hindi yun sa nakapaligid sa'yo, pero the confirmation from the Lord. The second thing na malaman mo that you commit that your actions and plans, no, ay mananalo sa kalooban, ayon sa kalooban ng Diyos. It aligns with biblical principles. It aligns with the Word of God, no? Kaya kailangan pag tayo ay nananalangin, nagde-desire, no, nagsiset ng goal, dapat ang desire ng puso natin, no, yung gusto ng Diyos para sa atin. Dahil dyan natin malalaman, dyan natin makikita na pag gusto ni Lord ay walang makakadlang sa anumang mga pagsubok na harapin natin. Gusto natin ng kotse, kaso wala tayong enough funds. Pero pag yan ay kalooban ng Diyos sa atin, babanggain ng Lord yan. Yung mga walang pera, magkakaroon ng pera just to get that dream at ibigayan ng Lord sa'yo. Tandaan po natin, we must love His Word and we must love Him above all. No? If your plan is consistent with biblical principles and values, it is more likely to be in line with God's will. Tandaan po natin yan dahil yan ang magiging foundation ng mga goals natin sa buhay. The Word of God. Pangatlo po, open doors and favor. No? Malalaman po natin that our goals is winning o mapunta tayo sa pagkapanalo ng pagsiset ng goals ay pag merong nagbukas na pinto at pag merong pabor. Amen? Hindi natin, ang will po ng Lord sa atin, ang magandang plan ng Lord sa atin na hindi po pinipilit, binibigayan ng Diyos sa atin ng kusa. He will open the doors for us. He will open the door of favor for us because that is His will. Yun ang kalooban niya sa atin Kaya siya mismo bibigay sa atin. Pang-apat, fruitfulness and the impact of it. No? If your plan bears fruit and brings about positive outcomes that align with God's purposes, it is likely in line with His will. Amen. Pag namunga yan, pag namunga yung pinaplano mo, namunga ng maganda hindi ng mga bad outcomes. Pag namunga nga ng mga magagandang bagay, nagkaroon ng magandang impact sa paligid mo, sa pamilya mo, to the people that you love, well, nasa tamang pagsiset ka ng goal. Panalo yung goal mo if it bears fruit. And last, the confirmation from our leaders, our pastors. Tandaan natin na sila din yung ginagamit ng Lord para mag-yes si Lord sa ating mga dinedesire, sa mga goals natin. So if you are praying for a job, for a career, for a relationship na will ba talaga ng Lord sa'yo, I suggest and we highly advise, no, you talk to the people, you talk to your pastors, you talk to your leaders and ask them, no, na ano ang masasabi nila doon, ano ang kanilang prayer for you about that
desire of yours dahil tandaan natin na delikadong magplano on our own. We need people, we need right people para ipanalangin din tayo sa bagay na yan. And as I close, sabi nga sa Proverbs chapter 16 verse 25 that there is a path before each person that seems right but it ends in death. Tandaan natin na hindi lahat ng akala natin ay tama, hindi lahat ng path na akala natin ay okay dahil ginagawa naman ng iba, ginagawa naman ng karamihan, yun na yung will ng Lord sa akin. No, we have different paths. And I pray na yung path na lalakaran mo sa pagsiset mo ng goal yan ay galing talaga sa Panginoon. Amen? So, I know that you are all praying for a winning goal. Lord, gusto kong magkaroon ng goal na mananalo, na alam kong mananalo ako sa dulo. Kung gusto natin mangyari yan, let us commit continually our plans and our desires to the Lord. Dahil ang pangako niya, ibibigay naman din talaga ng Lord ang desire ng puso natin pag once tayo ay naging tapat din sa Kanya. So let us pray. Kung kayo po ay handang manalangin to pray for your goals, tayo po ay manalangin. Heavenly Father God, we thank you and we honor you, Lord, sa araw po nito. Salamat, O God, dahil tinuruan mo kami, Panginoon, O God, how to set goals, Panginoon, na alam po namin mananalo kami. Lord, meron kaming mga season ng buhay namin na nagplano kami pero natalo kami. But Lord, we don't want that anymore. Gusto na po namin mag-set ng goal, magplano, maggumawa ng action, Lord, na alam po namin mananalo kami, Panginoon. And that is, Lord God, to commit our plans and actions to you, Panginoon. Lord, right now, I pray, O God, to the people, Lord, na nanalangin po ng mga goals nila in life, Lord God, ay ang matagpuan nila, Lord God, yung kalooban mo sa buhay nila, Panginoon, O God. Lord, matagpuan nila yung kalooban mo na may kapayapaan, may joy, merong patience, merong fruits of the Spirit, Panginoon, Lord, para pag dumating niyan sa buhay nila, Lord God, ma-enjoy po namin, O God, ang mga pinanalangin po namin na ito. Salamat, Panginoon, that you are the God, Lord, who is faithful. You are the God who keep His promises. We love you. In Jesus' name we pray. Amen.